Ito yung unang tanong. Ginamit niya yung awit 2:7 at ang sabi niya doon ay ang tinutukoy daw doon na ah, nang sinabi ni Yahweh na ah, I will declare the decree that God had said unto me, Thou art my son, this day I have begotten thee. So yun daw na bigatin doon o yung anak na ipinanganak doon ay si Jesus daw yon na kung saan ay nagsasalita sa pamamagitan daw ni David. Ngayon ang tanong ko, Brother Rasha, kailan doon sa verse 7 hanggang 9, kailan ito nangyari kay Jesus? Kailan Kung daw? si Jesus yung nasa 7, kailan nangyari sa kanya itong 9, itong 8 hanggang 9? Okay, sagot ko sa'yo, nangyari yan nung una pang panahon bago maitatag ang lahat ng mga bagay. Hindi dyan nakasulat. Alam mo kung saan mababasa? Sa Kawikaan ng 8, ng 22 hanggang 31. Siya ang karunungan na nagsasalita doon. Si Kristo yun. Bago na itatag ang lahat ng mga bagay, unang-una siya sa lahat ng mga bagay na inilabas ng Panginoon. Siya kasi ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ayon sa unang Korinto 1:24. Okay, next question. Nangyari daw ito sa una pang panahon, Brother Moderator. Sasabi doon sa verse 8, hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Verse, anumang narito sa buong daigdig ay magiging sayo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Kailan pinamahalaan ni Jesus sa pamamagitan ng kamay na bakal ang lahat ng bagay? Yan, nung siya'y nagkatawang tao na. Ang katotohanan nga, sa Isaya ng 11:1-5, hahampasin niya ng kanyang bibig ang mga tao sa salita. Naganap yan, talagang si Kristo nagsalita ng mga mapapaimbabaw, sabi niya sa mga Pariseo. Kayo'y mga mapaimbabaw, sabi niya. Naganap yan, kapatid. Prophecy kasi yung binasa mo, kapatid. Naganap yan nung magkatawang tao siya. Yan ang sagot ko sa'yo. Okay, next question. Kung si Jesus ay Diyos, siya ang nagmamay-ari ng lahat. Tama, mali? Yes! Kaisa siya ng Ama, siya may-ari ng lahat ng mga bagay. Pero dyan sa sinabi mo, palibasay nagkatawang tao siya. Kaya pagdating niya rito, nasa katawang tao siya, sinabi yan ng Ama sa kanya para malaman ng mga tao. Ang katunayan niya, Pilipos 2:10, sasamba sa kanya ang mga nasa langit, nasa ilalim ng lupa, pati nasa ibabaw ng lupa. Para malaman niya ng tao, kaya pinasulat yan. Pero siya may-ari talaga. Okay, next question, Mr. Moderator. Ginamit niya yung John chapter 1 verse 3 na ang lahat daw ng bagay ay linikha sa pamamagitan niya, emphasize si Jesus. Sa Genesis chapter 1 verse chapter 2, kung hindi ako nagkakamali, o chapter 1, sabi dito, no? Sa Genesis chapter 1 verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Sa ano ang ginamit ng Diyos para malikha yung liwanag? Yung karunungan, syempre. Mababasa natin yan dito sa Proverbs ng 3:19. Sabi diyan, nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Yan. Objection, proceed. Objection din ako. Sige lang. Ang tinatanong ko yung sa Genesis, Mr. Moderator. Ang sabi sa Genesis chapter 1, tumalon kasi siya eh. Ang tinatanong natin is very specific verse, no? Sa Genesis chapter 1, verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. Ngayon, ang tinatanong ko, Mr. Moderator, batay dito sa talatang ito, papaano linikha ng Diyos ang liwanag? Okay. So may Sa pamamagitan nga ng karunungan. So ganito. Yan nga ang sagot ko sa'yo. Kaya nga sabi ng Biblia, Ganito, si wait lang, Kristo wait lang, ang wait lang. karunungan Wait lang, bro, at Mario. kapangyarihan ng Diyos. Okay. So ganito mga kapatid. I think sumasagot naman si Brother Mario. Whether that is true or not, ang sagot ni Brother Mario dito ay karunungan daw, ayon dun sa tanong. So proceed ka pa din sa 20 seconds pa, Mario.
Okay, sagot ko sa iyo, nilikha yan sa pamamagitan ng karunungan. Sinasabi na nga sa Kawikaan ng 13:19, nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. So, nilikha ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Sabi naman sa Kolosas ng 1:16-17, nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo. At lahat ukol sa Kanya at Siya una sa lahat ng mga bagay. Sa Hebreo 1:2 din, sa pamamagitan din niya nilikha ang lahat. O yan, kaya nga si Kristo next karunungan. question. Okay. Matanong ko lang sa iyo. Yung kinikilala mo bang Diyos? Yung kinikilala mo bang Diyos ay nagpapakita personally, harapan, sa mga naunang propeta sa Old Testament? Oo, nagpapakita siya pero yung mukha hindi nakita. Yan ang katunayan nga si Solomon, nakita ang Panginoon 2 beses eh. Unang hari ng 11:9, sabi diyan, ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay humiwalay sa kanya sa Diyos ng Israel na napakita sa kanya ng makalawa. Yan, nagpapakita ang Diyos sa anyo pero yung mukha hindi nakikita. Kaya nga sabi ng unang 1 ng 1:18, walang taong nakakita sa Diyos. Yan. Pero yung anyo ng Diyos may nakakita. Yung mukha wala. Okay. Next question, Mr. Moderator. Okay, next question. Okay. Bilang si Jesus ay Diyos, bago siya magkatawang tao, sino ang mas mataas sa kanila, ang authority? A, ang Ama? Or B, si Jesus, nung hindi pa siya nagkatawang tao? Okay, yung tanong mo madali kapatid. Verse ang isasagot ko sa iyo. John 14:28. Mas dakila ang Ama kaysa anak. Kaya nga sa Biblia, dakila ang Ama kaysa sa anak, pero pantay sila sa pagka-Diyos. Proceed Okay ka na? Meron pang natitirang segundo. Bro Ahmad, proceed ka sa tanong, bro. Ilang segundo pa, 24 Moderator? seconds. 24 seconds. Sige, Objection, i-waive na natin yan moderator. kasi Objection konti muna na lang ako. din naman. Objection. Anong Yung objection, bang bro? boses ko, putol-putol ba, bro Rasa? O Kanina malinaw? lang, bro. Kanina lang. Pero okay naman. Oo, ngayon okay na, bumalik na. Tapos, Okay, malinaw yung sagot ko? oo, napuputol-putol nga lang. At wini-wave na ng ating negative yung kanyang natitirang oras. So,